Hey guys! So in this video, ay gusto ko lang gusto ko lang magkwento-kwento about sa Mystery Cash. In these past days, ay nagkautang ulit ako. So, utang ulit ako sa Mystery Cash kasi nga medyo mahigpit ang ating pangangailangan. And for today's video, aking share kasi nga na-overdue po tayo sa utang application na ito. Before we go on guys, sa mga hindi pa mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright, welcome back nga sa ating channel. For today's video, aking i-share guys ang aking personal experience guys kay Mr. Cash. So, ayun na nga, nasabi ko na umutang ulit po tayo. Sa kasamang palad, ayan, ay na-overdue po tayo sa kadahilan ng talagang wala po tayong budget. Diyan si screenshot guys, papakita ko na lang sa inyo na tayo po ay overdue sa dumudugo ang application ni Mr. Cash. So, we are due date or na-due po tayo ng isang araw lang. And kwento ko lang guys na umutang po ako sa kanila and may history na ako sa kanila. Pero last year is na-overdue po tayo 2 times. Mr. Cash po pala is pag 3 times ka pong na-overdue ay hindi ka na po makakautang. Ayan, yun po ang experience ko last year. And after maybe 6 months, naging okay na naman yung ating credit standing sa kanila na pwede na tayong umutang. So, hindi ko expect na nung nag-try ako ngayon, lately, is approve ulit ang aking loan sa kanila. Kasi nung nakapagbayad na ako that time, nung pangatlo ko ng due date, nakapagbayad na ako, hindi ko na ako makapag-loan. Puro reject na po siya. So, kung meron yung screenshot guys, papakita ko na lang dyan, na puro reject po siya. So, hindi ko na yan inasahan. So, ngayon nag-try muli ako. And then, nung yun na nga. At overdue ulit tayo. Ayan. And then, aking experience guys, noon is, as in 3 days, ganyan, is, dire-diretso na yung tawag, kung kailan ka magbabayad, ganyan, and even text messages. And ngayon guys is medyo nag-lessen na. So siguro kasi nga medyo stricto na or medyo nagiging trend na yung online applications na may mga harassment, ganyan. So ngayon is hindi na siya nagaganon. So meron siguro ako na-receive lang na 2 call and walang text. So nung due date ko na is, nung day ng due date ko is diretso na yung text message. Doon na po yung as in talaga na sa isang oras is parang 5 na text or basta dire-diretso guys na nagre-remind sila kung magbabayad ako. Iba-ibang number mga kaibigan. Yung mga nagme-message. Ay na nga, dined mo ko na lang kasi nga wala akong pambayad and sabi ko na antayin ko na lang after 3 days naman is sigurado naman na meron akong pera ganyan na pambayad kahit mo overdue po tayo. Pero yun na nga at hindi po sila titigil na mag-text sa'yo at magtawag. And yun po yung ayaw ko namang mangyari kasi nga nakaka-stress siya na nanonood ka lang or nag-scroll ka lang ay nagpa-pop up yung mga text message nila na nagpapaalala. Doon wala nang pong harassment tulad ng iba na ipapapulis ka, ipapabarangay ka, whatever. Yun po talaga is reminder lang talaga. Yun nga, ang pagkakaiba is dire-diretso lang siya. Meron pa yung in 5 minutes is ang magkakaibang number na 5 message ang mare-receive mo. So, papakita ko na lang sa inyo guys yung mga screenshot guys na sobrang dami po talaga. So, yun po ang iniiwasan ko talaga kasi nakaka-stress. And one thing more guys, yung hindi ko po nilagay na contact reference is na message po nila and ang content niya guys is nilagay ko daw as contact references pero hindi ko naman po sila nilagay. Ayan, so yun po yung masakit sa akin and ayaw ko talaga kasi syempre nakakahiya diba na malalaman nila na umutang ako, ganyan. Syempre nakakahiya ang utang, no? So, yun guys, and ang isa pa doon is syempre hindi ko nilagay. Baka sabihin nila na bakit ko sila nilalagay as references na walang pahintulot, whatever, ganyan. So,
back to the application. Sabi dito, overdue for 1 day. Madali lang ang po magbayad. Ayan, sa kanila. Kasi magbibigay sila ng OTP. So, upon clicking yung make repayment, ayan, is meron na dito yung agad-agad na mapapakita na kung saan po tayo magbayad. Ayan. Kita nyo pala guys na sa screenshot guys, ayan, is meron silang penalty na nilagay dito. In 1 day guys, yun na, 27.50. Ayan. And late payment 27.50. So yun po yung dahilan kung bakit gusto ko sanang kahit late ako magbayad in just 3 days. Kasi nga magbabayad naman po ako, may inaantay ng pera. But then, yun na nga, at hindi ko kinakayanan yung mga messages na dire-diretso. Parang bala siya ng ganun. Ang principal nito pala is 2,750. Meron siyang interest ng 577. That is only in 15 days, guys. So, nasa inyo kung gusto nyong subukan si Mr. Cash. This video is not sponsored or not connected to any loan application. All are based from my personal experience. Ayan. So, 2,715 principal, interest niya is 577, and yung penalty nga niya na more than 50 pesos or 60. Ayan. So, ayun guys, at nabayaran ko naman siya agad-agad. Hindi naman nagpalya yung system. Nakaka-stress po talaga ang overdue ng mga utangan online. Mas maigi na kung talagang hindi po natin kailangan masyado na meron pa tayong alternative na pangangailangan or alternative na pagkukuhanan is yun na lang po muna. Kasi nga, nakaka-stress yung mga messages kasi parang systematized na siya. Send. Ganun. So, iba't ibang agent, iba't ibang tao yung nagsisend sa'yo. Talagang hindi ka titigilan kahit i-block mo yung number. Mas may nakasusunod pa. So, yun po ang aking karanasan, guys. Ayan. Masasabi ko lang ay wag po tayo basta-basta umutang kung hindi po natin kayang bayaran in the hindi po natin kayang bayaran sa due date niya kasi nga bonggang-bongga yung mga agent, masisipag silang kumota, ganyan. So, ang tip ko lang, kung meron man tayong pagkukuhanan ng pambayad, ay bayaran na lang po natin kahit hindi po siya due date, ayan, para sa ganun is maiwasan po natin mga ganung mga bagay. Ayun, sa mga gusto ding umutang, hindi ako napopromote, pero sa mga gustong umutang is meron naman po ako mga video tungkol kay Mr. Cash, and ang kailangan lang po natin dito is active na phone number and ID, and pwede siyang ma-download sa Google Play Store. So, that's it. My experience. Sinare ko lang sa inyo kasi, syempre, para malaman din ng mga iba, ayan. So, sana nakatulong ang video ito. Wala lang po ako na-receive na harassment, though, nasa inyo guys kung considered as harassment ba yung as in sunod-sunod na text message. Ayan. Ayan, thank you for watching and sana nga ay nakatulong ang video ito. See you on my next one. Bye!